Kabilang sa mga maugong na tatakbo sa pagkapangulo si Senator Raffy Tulfo, pero mismong sa senador na nanggaling, hindi siya tatakbo sa mas mataas na posisyon sa 2028 elections. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mayan Los Baños. Mayan, final na ba itong desisyon ni Senator Raffy at ano raw ang kanyang dahilan? Gigi, final answer na raw ni Senator Raffy Tulfo na hindi talaga siya tatakbo bilang vice-presidente o presidente sa 2028 presidential elections. Masaya pa naman daw siya bilang senador dahil tingin niya marami siyang nagagawa at marami pa siyang magagawa. Bakit daw siya tatakbo sa isang posisyon? Nasasakit lang naman daw yung kanyang ulo. Pero Gigi, kinumpirma niya sa atin, nung tanungin natin siya, na may ilang mga grupo daw talaga ang kumukumbinsi sa kanya na tumakbo sa mas mataas na posisyon pero tinanggihan na raw talaga niya yan, at least for now and at least hanggang sa 2028 presidential elections. Gayunman, hindi raw kasama doon sa mga sinasabing kumausap sa kanya ang kampo ni VP Sara Duterte o kahit ng kampo ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam naman natin na bubuo rin ng ticket for the 2028 elections. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Raffy Tulfo. Pakinggan natin. Yeah, of course. Pero I told them upfront, no. May mga nagsasabi ng pwede ka dito. Sabi ko, I'm sorry, salamat sa tiwala, pero no. Re-election is? I don't think so. At Mayan, ano raw ang tatakbuhan niya na posisyon? Sigurado si Senator Raffy Tulfo na ang talagang kanyang, he's gunning for a re-election for 2028 election. So that's one thing na kinonfirm niya sa atin. Isang termino pa, worth 6 years ang gusto ni Senator Raffy Tulfo sa Senado, and he will be running as an independent candidate. Pero handa naman daw siyang mag-endorso o sumuporta sa kahit sinong kandidato sa pagkasenador basta pareha sila ng advokasya, Gigi. Narito muli ang bahagi ng pahayag ni Senator Raffy Tulfo. I will support doon sa nakita kong kandidato na katugma ng aking advokasya. So whether would that be admin or that opposition, depende kung katugmay ng advocacy ko, nakikita ko na sincere talaga sila dun sa mga sinasabi nila at kaya nilang panindigan, then I will support that group or that candidate. At Mayan, isa sa mga nagpaparamdam na lalaban sa pagkapangulo, si Senator Risa Hontiveros, may update na ba mula sa oposisyon? Yes, natanong ko rin siya kanina dyan, dahil, Gigi, kung matatandaan mo yung mga nakaraan nating mga pag-uusap, ang sinasabi ng United Opposition ay mag-aanunsyo sila ng tungkol sa kanilang standard bearer sa last part ng 2026 or first quarter of 2027. Pero right now, hoping daw si Senator Risa Hontiveros na makakapag-anunsyo ang United Opposition ng mas maaga. Dahil hanggang ngayon, sinasabi naman niya, bukas talaga siya na tumakbo bilang VP o Presidente. Natanong ko rin siya kung meron na bang shortlist man lang, at least ang pinagpipilian for President or Vice President ng United Opposition. Sabi ni Senator Risa, hindi muna yan sinagot ni Senator Risa Hontiveros. Natanong din siya tungkol naman sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sabi niya, hindi nakakaapekto yung pagdeklara ni VP Sara na siya ay tatakbo sa pagkapangulo sakali namang umakyat yung impeachment case niya sa Senado dahil gagampanan naman daw ni Senator Risa yung kanyang trabaho bilang Senator Judge at ang titignan lang daw niya dyan ay ebidensya at hindi ang eleksyon o politika. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Risa Hontiveros. The earlier, the better, I believe, para maka-alok at maka-attract ng suporta mula sa ating mga kababayan. But we're going through that process very seriously. And several of us are open or willing. So umaasa ako na mas maaga kesa sa mas huli ay makapag-anunsyo na kami. Gigi, yan muna ang latest sa mga kaganapan mula sa Senado. Balik sa'yo. Yan ang ulat ni Mayan Los Baños live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Gigi Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.